Makakapanayam natin ngayong umaga ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs na si Attorney Chris Mendijo upang pag-usapan ang deadline ng pagde-deliver ng mga balikbayan boxes sa mga pamilya ng ating mga kababayang OFW. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Chris. Ma'am Annie, magandang umaga po. Pagbati ko mula kay Commissioner Riel at sa mga bumubuo po ng Bureau of Customs. Thank you for joining us this morning. Attorney Chris, kung hindi ako nagkakamali, we had an interview with you before at binanggit na by December, isa yan sa mga kahilingan o kaya request na dapat mapadala na. Pero ngayon, mayroon binabanggit na sa darating na Feb 14, yung deadline ng delivery ng mga balikbayan boxes. Ano po ba yung nangyari dito sa mga kahon na ito at hindi na i-deliver po doon sa petsang nabanggit natin? Una-una po, Ma'am Annie, alinawin po natin, hindi po tayo nagtatakda ng deadline ng Feb 14. Ang ipinahayag po natin ay ang hangarin po ni Commissioner Ariel na sana po ay matapos na po natin itong backlog pa natin sa mga balikbayan boxes na nakatenga pa po sa ating mga ports bago pa man po dumating ang Pebrero. At sana po matapos po natin ito sa buwan ng Enero. Ikalawa po, dun sa tanong po ninyo, ito po kasing Disyembre, alam niyo naman po, panahon ng Pasko, pati po yung ating mga logistics partners sa kanilang normal na negosyo ay talagang mataas po yung demand ng pagpo-provide ng mga logistics services. Kung kaya't napakabagal po ng ating pag-usap, yung ating pagkakaroon po ng progreso dito sa pag-handle ng balikbayan boxes. At mabagal po talaga yung ating naging progression dito. Kung kaya't nagkaroon po si Commissioner Riel ng instruction upang pabilisin pa at i-expedite itong Enero ang pag-handle nitong mga balikbayan boxes na iniwan po nitong mga pribadong deconsolidator sa ating bansa. Okay, Attorney Chris, ano po yung nakikita ninyo pong pananagutan nito pong freight forwarder na ito? I don't know kung tama yung pagkatawag ko doon. Mayroon ba silang criminal liabilities dito? And ano yung ginagawa ng Bureau of Customs para mapanagot sila? Kasi po, lalabas, imagine kung kailan ito napadala, if I'm not mistaken, last year pa. What if may mga expired na mga gamit dyan o kaya mga pagkain? Kawawa naman itong ating mga kababayan na naggantabay ng matagal na panahon galing doon sa kanilang mga mahal sa buhay sa abroad. Yung pong aspeto ng liabilidad, Ma'am Annie, idinulog na po natin itong mga complaints na ito sa pakikipagtulungan ng National Bureau of Investigation. Sinamahan po natin yung ating mga OFWs doon at sila po ay nagsampa ng kanilang mga kaukulang complaint affidavit. Pagdating naman po sa aspetong damages, meron po silang liabilidad bilang isang common carrier. Sila po ay may obligasyon na dapat po maidala nila yung mga produkto sa consignees na safely at on time. At gaya po ng inyong nabanggit, kapag po merong mga ganitong mag-e-expire na po, kasi mag-iisang taon na po yung iba dito at lagpas isang taon na po yung iba, sana po ay panagutan naman ng kumpanyang ito ang mga damages, yung mga pong expired na padala ng ating mga OFWs. Again, hindi po nararapat sa ating mga OFW ang ganitong pangyayari at sa ating pakikipag-usap naman sa kanila, nagkaroon po ng pagpupulong sa pagitan ng kumpanyang ito at ng ilang mga OFWs natin, sila naman ay nag-commit na sila ay magbabayad ng mga danyos kung may pinsala sa ating mga OFWs. Nag-commit naman ang kumpanyang ito na pananagutan po nila ang mga pinsalang ito. Okay, yan ang magandang balita na committed sila na magbayad ng mga danyos. Ngayon po, Attorney, liwanagin natin, Attorney Chris, kung nung nakaraang holiday season nahirapan dahil sa dami ng mga nangangailangan po ng serbisyo ng mga freight forwarder na yan. Ibig sabihin, ito po ay nasa port na. Nasa port na po ito, Attorney, at i-deliver na lamang po ba? Attorney Chris, pakilinaw nyo nga po yan para at least kung may mga kababayan tayo na nakikinig at nanonood right now, yung mga padala pala sa inyo nasa port na at i-deliver na lang para maabangan nila yan, Attorney. Linawin po natin yan, Ma'am Annie, abandonado na po yung containers na ito, So nasa port na po natin. At simula po nung Disyembre, nung nag-provide po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pondo para po dito, nag-umpisa na po yung ating logistics partner at dinala na po ito sa sorting center. Meron po tayo sa Las Piñas at sa Tarlac. Ito po yung dalawang warehouse na kung saan sinistrip po natin or binababa po natin itong mga lamang balikbayan boxes. At gaya po ng pangako ng ating Pangulo, ang magiging serbisyo po dito ay door-to-door. So intayin na lang po ng ating mga OFW sa kanilang mga balikbayan boxes. Tayo po ay humihingi pa ng kaunti pa pong pasensya at panahon
Pero door-to-door po ang commitment po natin. Ipapadala po natin sa mga consignees at sa mga addresses na nakalagay po sa kanilang mga pinadalang mga balikbayan boxes. Attorney, halimbawa, mayroon magsasuggest dyan para mas mabilis kami na lang kukuha instead na door-to-door. Pwede ba ito, yung ganitong klaseng pakiusap o request para mas mapadali, Attorney Chris? Yung bang ganong klaseng suggestion ay lumitaw dyan during the discussion, Attorney Chris? Lumitaw po yung suggestion na yan. No? Kaya lang po, Ma'am Annie, ang problema po kasi natin, wala po kasi talaga tayong master list po no, ng mga balikbayan boxes. At hindi po magiging magulo po no, kapag papayagan po natin yung pag-pick up. Kung kaya bilang pagtugon na rin po no, sa instruction ng Pangulo, ito po ay talagang bibit-bitin at dadalhin at i-deliver sa address po ng ating mga consignees, mga pinadalhan po ng ating mga OFWs upang makaiwas na rin po no, sa pagkakaroon po ng komosyon, pagkukumpul-kumpul po, talaga pong ipapadala na lang po natin ng mga balikbayan boxes at hindi po tayo nagpapahintulot sa ngayon po no, ng pag-pick up po ng mga balikbayan boxes na ito. Okay. Attorney, once and for all, para sa kapakanan ng ating mga OFWs watching now dito sa Hataw Balita, mayroon bang timeline na itinakda? Ang utos po ng ating commissioner no, talaga pong exert all efforts upang matapos na po no, ang ating backlog sa mga balikbayan boxes. Hopefully po itong Enero no. But again, alam naman po natin no, marami pong mga posibleng mga pangyayari no. Kaya po ang tayo po ay natanong sa isang interview na baka naman abutin po ng Valentine's at tayo po ay sumagot no, na sana naman po ay hindi na po umabot ng Valentine's Day. I think yun po yung na-pick up no, kung kaya't nagkakaroon po ng ganitong balita na nagtatakda tayo ng panibagong deadline. But again, to be clear, ang instruction po ni Commissioner Ariel ay exert all efforts upang ma-expedite ito at kung maaari ay matapos itong buwan ng Enero. Okay, that's a very good news. Thank you for that. Attorney Chris, may kasama ko po si Tata Bert para sa mga additional question. Go ahead, please. Thank you. Good morning po, Attorney Chris. This is Bert. Tanong ko lang po, ano po bang malinaw na mensahe ng BOC sa mga OFW at pamilya nila na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng kanilang balikbayan boxes? Salamat po sa tanong na yan, Tata Bert. No? Unang-una po, talaga pong kinikilala ng Bureau of Customs ang sakripisyo ng ating mga OFW at ang kanilang hindi matatawarang kontribusyon sa ating ekonomiya. Sa pagtataguyod nitong ating Balikbayan and Overseas Action Center, sa palagay ko po, ito po yung kauna-unahang pagkakataon no, na talagang tumututok ang Bureau of Customs sa lahat po ng pangangailangan at reklamo ng ating mga balikbayan. No? So tayo po, umaasa na lang po tayo na humihingi pa po tayo ng kaunti pa pong pasensya, kaunti pa pong panahon para sa ating mga OFWs. Makakarating na po ang inyong mga balikbayan boxes, ginagawan po natin ito ng paraan. Tayo rin po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo sa pagpo-provide po ng pondo para po sa aktibidad na ito. Pero again po, ginagawa po ng Bureau of Customs ang lahat ng aming makakaya upang maiparating na po ang inyong mga balikbayan boxes. Okay. Any other additional reminders and announcement po, Attorney Chris? Para po sa ating mga OFWs, no? Again po, ito po ay pagkilala sa inyong sakripisyo. Maglalabas po tayo ng mga update at mga listahan po no, ng mga kumpanyang mayroong problema or mayroong pong mga abandonadong containers sa ating ports. At nang sa ganun po, no, tingnan po natin ang listahan na ito, i-double check din po ito sa DTI. No? At sana po tayo ay magtiwala dun lamang sa mga lehitimong kumpanya upang makaiwas na po tayo sa mga ganitong pangyayari. Alam po namin, no, mula po sa Bureau of Customs, hindi po talaga nararapat para sa ating mga bagong bayani ang ating mga OFWs. Once again, sa panguna po ni Kuya Daniel Lason, kami nagpapasalamat. Attorney Chris Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Maraming salamat and keep safe. Salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po.